So ito mga sangkay, grabing update po ito mula po sa digmaan po na nagaganap sa Ukraine at Russia. Mga sangkay, nagsalita po ang presidente ng Ukraine na mukhang magtatapos na daw po itong digmaan dahil po kay Trump. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, nagbabalik dito sa ating channel. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Siyempre, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lokasyon o inyong mga lugar para makilala din po kayo ng marami sa mga solid sangkay. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, guys, naku po, malapit na po natin maabot ang 1.4 million subscribers. Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, alam nyo na ang inyong gagawin. Makikita nyo po yung subscribe button. Sa ibaba, pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Super dali lamang po yan. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay. Masyado pong matindi itong usapin, no, patungkol po sa impluensya ngayon ni Donald Trump, no? Kasi, biruin nyo, hindi lamang po itong presidente ng Ukraine yung nagsasalita na parang nagpaparamdam na ng katapusan ng digmaang ito. Kundi pati po itong dalawang to, sila na po, Putin, Zelensky, magkalaban mga sangkay, sila na po mismo, nagpapahayag ng tila baga end ng war. Mukhang papalapit na. Ibang klaseng impluensya po ni Donald Trump, no? At tingnan po natin ang balitang ito mga sangkay. Sabi po dito, Zelensky says, war will end faster with Trump. Out of the war in Ukraine, and tonight President Zelensky telling reporters he believes the war with Russia will end faster under Trump. Zelensky saying, for us, a just peace is very important. So there'd be no feeling that we lost our best people for the sake of an injustice imposed upon us. The war will end, but there's no exact date. Ayan po mga sangkay. Ang digmaan daw po magtatapos. Pero wala pa pong eksaktong date kung kailan mga sangkay. But Trump has vowed to end the war quickly. We're going to work very hard on Russia and Ukraine. It's got to stop. Russia and Ukraine's got to stop. But for now, Diba mga sangkay? So yan po yung pahayag ni Donald Trump. At ngayon nagiging usap-usapan po ito mga sangkay nung inilabas po ni Zelensky itong impormasyon na mukhang magtatapos na nga po itong digmaan, malapit na. Our top focus and beyond right now. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that the Russia-Ukraine war will end sooner once Donald Trump becomes the President of the United States of America. Zelensky said that this is the approach of the team that will now lead the White House and the promise to the citizens. Zelensky also said that he had a constructive exchange with Trump after his election victory. So nag-usap na daw po sila ni Donald Trump. Alam nyo, ang kinagandahan lamang po dito sa leadership ni Donald Trump, hindi po siya yung taong ano ba tawag dito, naglalabas po ng mga matatamis lamang na salita, mga sangkay, pampalubag loob. Hindi po ganon. Si Donald Trump, kapag ayaw niya, mga sangkay. Sasabihin niya talaga. Kaya nga ni-real talk niya po itong si Zelensky. Sabi niya, kayo, itong Ukraine, lagi na lang umaasa sa amin. Kami yung nagbibigay lagi ng mga supply ng mga pandigma. Ngayon, magbabayad na kayo. Okay? Magbibigay kami sa inyo ng mga gamit. Pandigma, pero kailangan nyo ng bayaran. Sabi po ni Trump. Kaya ngayon, mga sangkay, ito po yung nagiging usap-usapan sa international kasi ibang klase yung approach at ibang klase ang impluensya ngayon ni Donald Trump. Adding that he did not hear anything that goes against Ukraine's position. Now remember, throughout the campaign, the election campaign, Trump criticized the tens of billions of dollars in aid provided for Ukraine. Diba? Yan po yung sinasabi po natin mga sangkay. Na-criticize pa nga po ni Donald Trump itong si Zelensky kasi parang ang dating daw hinuhututan. Pero actually mga sangkay, itong digmaan dyan, ang may gawa lang din po din yan mga sangkay, bansang Amerika.
Sila naman po talaga yung nag-push niyan. Sabi pa nga po ng Russia, 'di ba? Proxy lamang daw po itong itong Ukraine, ginamit lamang po. Kasi mga sangkay, yung mga Democrats po ang may pakanahan yan eh. Hindi po itong si Donald Trump ha. Kasi iba na po itong party, si Donald Trump. Itong war na nagaganap dyan mga sangkay, matagal pong plenano yan. Mga kabilang partido po yan, mga sangkay grupo doon sa bansang Amerika na nagplano para po isubo po itong Ukraine. Since Russia's invasion began in 2022. He further promised that he would resolve the conflicts in 24 hours after he assumes office. Grabe yung promise si Donald Trump, no? 24 hours! Pagkatapos niyang maupo sa pagkapangulo ng bansang Amerika, matatapos daw yung digmaan mga sangkay dyan. Meanwhile, Zelensky has also accused Germany's Olaf Scholz of playing into the hands of Russian President Vladimir Putin. This comes after the Chancellor held a phone call with Putin for the first time in almost 2 years. Okay, ito pa ang nakapagtataka. Kasi itong dalawang to, magkaaway to mga sangkay. Kahit nung World War II, magkalaban po talaga ang Russia at saka Germany. Pero ngayon, bigla daw po nag-uusap ang dalawang ito. So bakit kaya itong si Putin at saka itong mataas na opisyal ng Germany? Olaf Scholz of playing into the hands of Russian President Vladimir Putin. This comes after the Chancellor held a phone call with Putin for the first time in almost 2 years. In the call, Scholz called on Putin to withdraw troops and urged Russia to show willingness to negotiate with Ukraine. Okay. So maganda naman pala ang intensyon, no? Nitong Germany, mga sangkay na talagang magkaroon na po ng peace agreement. Kasi wala po talagang panalo dyan sa kanilang dalawa. Ukraine at Russia, parehas po mga sangkay, talo yan sila. Kasi syempre, marami po nalagas, marami pong mga nasirang mga struktura. So, parehas mga sangkay, wala po talagang nanalo dito. Ba't di na lang magkasundo no? But Kyiv has condemned the call between Putin and Scholz as an attempt at appeasement that Moscow would see as a sign of weakness. So binatikos daw po itong ginawa ng Germany kasi senyalis daw po ito ng kahinaan nila. І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію Росії, і вести перемовини. Sabi po niya, itong Chancellor told me that he is going to call Putin. Nagsabi naman pala kay Zelensky, no? Як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершені. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. Germany has been one of Ukraine's biggest military supporters, second only to the United States of America in terms of aid. Diba, mga sangkay? Dapat din na nila binatikos. Kasi, ang Germany naman pala, yung pangalawa sila sa pinaka tumutulong sa Ukraine. Siyempre, ang pinaka nangunguna, bansang Amerika. Pero dito, binabatikos po ng Ukraine. Kasi parang, kumbaga, sign yan ng weakness nyo. Bakit kayo nakikipag-usap kay Putin? And with Trump's return not far away, German support has assumed increasing significance for Kyiv. The war has been ongoing for almost 1,000 days now, and Ukraine is bracing for what could be the most difficult winter of the war so far. Much of Ukraine's energy infrastructure has been destroyed by... Yun ang sinasabi natin. Di ba yung mga struktura nila, mga sangkay, nagkanda, sira-sira. So, wala po talaga magandang na idudulot itong digmaan. Actually, lugi po silang dalawa dito, Russia at Ukraine, mga sangkay. Marami po mga sundalo ang sumakabilang buhay na. So, kailangan na po matapos ito. So, ang good news, si Donald Trump, nangako mga sangkay, at mismo si Zelensky, presidente po ng Ukraine, sinabi po mismo niya mga sangkay, ni-reveal niya na malapit na pong matapos ang digmaan at maybe next year. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Naniniwala ba kayo na kaya pong tapusin ito ni Donald Trump? Mag-comment lamang po kayo sa ibaba.
Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito patungkol po sa mga propesiya na nakasulat po sa Biblia na ngayon ay nagaganap sa panahon natin ngayon. Hanapin niyo sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.